sa ating mga kababayan sa Saskatoon, Canada. I stand with you in your activity today. Bring home Tatay Digong. Stand. Isang napakagandang umaga sa inyo mga kamomo. Medyo may snow ngayon, nakita nyo naman. Ito, pakita ko sa inyo. Isang linggong walang snow mga kamamaw. Ngayon nag-snow. Yan siguro naman mga kamamaw, alam nyo na kung saan tayo pupunta ngayon. Nakita nyo naman sa thumbnail natin. Nandito tayo para suportahan yung ating pinakamamahal na Tatay Digong. Ako siya mga kamamaw. Tagal ko nang gustong mag-vlog talaga about kay Tatay Digong, pero ito nga nagkaroon ng pagkakataon. Ako naman sa totoo lang mga kamamaw is hindi naman talaga ako more on politics. Since nung bata ako, hindi talaga ako mano sa politika. Basta ang pananaw ko dati nung bata ako is basta ako magsisikap ako, mag-aaral ako mabuti, magsisikap ako para magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Na yun yung batayan ko para maging maganda yung buhay ko. Hindi ko masyadong pinapansin ko naman ang meron doon sa politics. Basta ang inaano ko, ayoko masyadong parang nakasandal ba sa gobyerno. Yun ang nakalakihan ko. Wag nyo po akong sa sinabi ko. Ito po yung pananaw ko kasi nung bata ako talagang hindi ako masyadong nag-aano sa politics. Ako ba sabi ko magsisikap ako. Kung gusto ko magkaroon magandang kinabukasan, kailangan kumilos ako. Yun ang ano ko. And then dumating yung pagkakataon na umupo nga si President Duterte. Actually mga kamamaw, hindi, etong vlog na to is hindi ako magsasalita ng kahit ano sa mga ibang side. Kung ano mang meron ng naririnig nyo at alam kong naano nyo araw-araw sa balita. Ako hindi ako mag-ano dyan. Basta ako itong vlog na to is gagawin ko para masabi ko sa inyo kung ano yung nilalaman ng puso ko, kung ano yung nararamdaman ko, at kung ano yung gusto kong ipahatid sa mga manonood. So nandito lang ako para suportahan si Tatay Digong. Kaya ngayon pupunta tayo ngayon sa 3rd Avenue dito sa Saskatoon, sa mismong munisipyo. Maganda yung araw na to mga kamamaw kasi feeling ko, if I'm not mistaken, this is the first time na magkakaroon ng parang sabihin natin rally. Pero itong rallying ito mga kamamaw is talaga tahimik siya, peaceful. Ang mahalaga yung gusto lang namin maipahatid yung suporta namin sa aming minamahal na presidente ng Pilipinas. Para sa akin number 1, Duterte number 1. So ay mga kamamaw, magdadrive muna ako at ito'y wala na rin akong gas. Gusto ko pagpunta ko doon, nakaready tayo lahat. Maraming Pilipino ang pupunta doon, hindi lang sa Saskatoon. Some other place here in Saskatchewan is pupunta at dadalo para sumuporta sa ating pinakamamahal na Tatay Digong. Ano pa hinihintay natin? Let's go na! Yan. Punta na tayo sa Andun, nagsisimula na sila. And mga kamama, nakita nyo naman winter, di ba? Parang alam mo yung inaano ka ng panahon na winter ngayon, talagang huwag na kayo pumunta. Pero hindi, pag ang Pilipino talagang may pinaglalaban, talagang lalaban. Ay, nagsisimula na sila mga kamamo. Nandun na sila sa may sila. Tatawid na mga kamamaw. Ito na, sisimula na yung parade tuloy, yung rally nila. Suporta lang, syempre kwento-kwentuhan lang di tayo about dito sa pinaglalaban natin. Ayan yung mga Pilipino. Sila ate. Pipigilan ng Opo. Na, naririnig yung mga sigaw ng mga Pilipino. Yung iba, mga mga dayo pa. Galing pa sa ibang Duterte. 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 Ayan na. Duterte! 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 Chef Buddy. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Ayan, dami na nila.
Duterte! Bring him home! Duterte! Bring him home! Ay na. Dito ka pala! Siyempre, Duterte! mabalakabol. Duterte! Duterte! Ano? Official vlogger natin si Ah. Jerwin! Ah. Yan ang official vlogger po namin. Ang dami na nila mga mama. Ay, Duterte. And mga mama, nakita nyo naman yung mga mga sigaw ng mga kababayan nating Pilipino diyan. Eh nakita nyo, walang-wala yung snow. Sabi nga nila, snow ka lang. Kahit malamig. Mahal namin ang tatay digong namin eh. So ayun mga mama, tutuloy ko lang yung kinukwento ko kanina na bakit ko nagustuhan yung ating presidente. Ako sila mga kamama, dati hindi man nabanggit ko nga sa inyo na hindi nga ako political basta ang ako, magsisikap lang ako, magtatrabaho ako, mag-aaral ako mabuti para magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero iba to, kasi kaya gusto ko ding ipakita sa tao yung support ako dun sa ating former president na si Duterte is nakita ko yung katahimikan ng Pilipinas noong time na siya na yung umupo. Ako hindi ko masyadong na-experience mga kamama, dito tayo, nandito na sila lahat na. Kukwento ko lang kasi yung pakaramdam mga kamama ng alam mo yung lalabas ka ng bahay o lalabas saan ka man lugar sa Pilipinas, napakaramdam mo safe ka, napakalaking bagay yung mga kamamaw. Ako na-experience ko sa tagal kong 17 years old pa lang ako, nagtatrabaho na ako sa Makati. So marami akong bagay na na-experience nung time na nagtatrabaho ko. Na-hold up ako, na-snatchan ako, napagtripan ako ng mga adik, mga kamamo. Iyon yung bagay na sabi ko talagang halos mangiyak-ngiyak ako nung dumating si Duterte. Sabi ko, eto na yung taong magpapabago ng Pilipinas, which is nangyari nga talaga mga kamamo. Nakita ko yung peaceful at saka ang payapa ng Pilipinas noong time nang dumating si Duterte. Kaya ako ay nagsisigawan ng mga tao. Dahil lang ikat natin yung sinasabi ko. Yan sila. Pati yung mga bata nakikisuporta. Yan na. Yan. Ayan, tutuloy ko na. Talagang biroy mo na lahat ng bagay na experience ko, natatakot ako na lumabas ng bahay o kung saan man ako magpunta. Alam mo, pakaramdam mga sabi nga nila nung nakapunta ako dito sa Canada, na-experience ko yung nagte-text ka sa labas na wala kang nag-aalala ka. Parang ganun yung naramdaman ko din sa Canada nung pumunta ako, kasi nung time na yun wala pa si Pangulong Duterte na nakaupo siya as a President of Philippines. Hindi pa siya nakaupo nung time na yun. So nung dumating ako dito sa Canada, asarap sa parang alam mo yung nagte-text ka lang sa labas na alam mo walang hahablot ng cellphone mo. Kaya papasalamat ako sa Pangulong Duterte na binago niya yung Pilipinas. Although hindi ko na-experience masyado, medyo umuwi rin tayo sa Pinas pero hindi ko na-experience yung pakiramdam na lalabas ka, na kampante ka, na walang hahablot ng cellphone mo. Kaya napakaswerte niyo na-experience yung ganung bagay. Kaya yun ang pinagpapasalamat ko sa Pangulong Rodrigo Duterte. Ba't ako nandito ngayon at sinusuportahan ko siya? Bring him home, Duterte. Yang kumakaway, kumakandidato din po yan. Sa Saharan President. Okay, so guys, relax lang muna kayo. Hindi election, may mga tubig tayo dito. May tubig tayo. Kung gusto nyo mga mainit na tubig yan, mainit po yan. Oo, pag-iikot nakatulong sa kalamig. Kanin. Duterte!
Oh, sabi ko, ayaw kong manguna kasi naman, number one thing is, ayaw ko ng mga basher. Pero kailangan pala natin basher para sumita tayo. Walay lami, pag walay buzzer. Correct. Kaya i-basher na ako after this. Para dumami ang followers. Anyway guys, kailangan natin ng disiplina. Kailangan natin ng disiplina sa isa't isa. Huwag po tayo magkalat. Pinahiram natin ang lugar na ito. At in-inform namin din sa inyo ngayon na legal tayong mag-event dito. So, on that day, Monday pa lang, o Tuesday pa lang, meron na tayong permit. Okay? Dumaan tayo sa legal na proseso. Nagpunta ako sa City Hall, nag-email kami, ginawa namin lahat ng paraan para hindi tayo matawag na illegal na nagtipon-tipon dito. Number one, ayaw nating magkaroon ng problema. At saka kung magkaroon man, ako ho ang mahuhuli. Sana doon sa sa dahil ako makulong. Nagpunta din ako ng police station, tumawag tayo, nakipag-coordinate tayo. So, From his families and his cherished Milan. This champion of poor, the weak, the oppressed, now faces persecution for his unwavering commitment to justice. Lord, we know that you know his heart is pure and true. These are among the many reasons we humbly ask for your divine protection for him, his family, and loved ones. Keep them safe from harm, grant them strength and wisdom, and fill them with your peace in these trying times. May the Duterte family and all noble leaders with good intentions find refuge and comfort in your words and power. In these dark times for our country, where corruption, deception, and lies seems to reign supreme, Father God, let the light of the truth shine upon our land. Let justice prevails and guide us. Teach us, O Lord, to trust your divine plan for us as a nation. In this time of trouble and wearying, you command us to be still and from Crystal also. We also have from Densmore. 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 Small? Ako taga Timor. Netherlands! Taga Saskatoon dito guys. At ang sa lahat Mga kamamaw, narinig nyo naman. Sabi ni Chef Buddy, yung iba taga Densmore, taga Regina, taga Bigar, and then taga Saskatoon, nagsama-sama para suportahan lang si President Duterte. Salamat din sa Diyos dahil 21 years ko na ngayon sa Saskatoon bilang isang missionary para katuwiran, katotohanan, pag-ibig at katarungan sa mga Pilipino at hindi Pilipino. Sa ngayon po ay mas... Dahil lang. Yan. Louder, 1, 2, 3, go! Duterte! Duterte! Louder! Duterte! 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 kapag ikaw, pag gagawin mo yan, mawawala ang reputasyon mo bilang isang Pilipino. Sitting in a library in Birmingham. pag-ibig na sa kanila.
Ayan, lamayan muna ako mga kamamaw. Medyo malamig na. Talagang talagang titirahin yung paa mo sa lamig. Pero nakita nyo naman yung mga tao. Nandito pa rin sila, walang umaalis. Nagsusuporta tayo sa ating Pangulong Duterte. So ayun, ko na lang, tutuloy ko lang yung kwento natin na about dun sa bakit ko gusto si Pangulong Duterte. So yun na nga, di ba? Talagang mararamdaman mo yung katahimikan tsaka peaceful ng Pilipinas. At the same time, makikita mo talaga mga kamamaw na even nakikita mo sa mga balita, nakita mo na siya yung presidente na makikita mo yung bahay, kung ano yung bahay niya nung tumatakbo pa lang siya until nung natapos yung termino niya, walang nagbago. Ibig sabihin, hindi corrupt na tao si Duterte, mabuting tao si Duterte. At tayo makasalanan sa mundo, meaning ko yun, ibin ako, makasalanan ako. Pero ibig sabihin, yung ginawa ni President Duterte, para sa akin to, kung may magbabash sa akin, may magbash na kayo sa akin, ang sa akin lang, isang inaano ko na lang, isipin nyo, kung hindi niya inano yung war on drugs sa Pilipinas, isipin nyo katulad ko na experience ko, na ako, takot na takot akong lumabas, lalo pag gabi. Isipin mo yung takot mo, nung panahon na yun, nung dating nagtatrabaho ko, parang pangamba ko palagi, na delikado yung lugar. Ang dami, di ba? So ibig sabihin lang nito mga kamama is isipin nyo si Pangulong Duterte, ginawa lang naman niya para sa ikakabuti ng mga mamamayan ng mga Pilipino. Ginawa niya yon dahil isipin mo, mas ipipiliin mo ba ikaw, biruin mo, tagal mo pinag-aaral ng anak mo, pinag-aaral mo ng high school, pinag-aaral mo ng college, nagkaroon sila ng magandang kinabukasan, tas papatayin lang ng addict o ng mga mare-rape lang, di ba? Isipin mo yung mga ginagawa ni Duterte, gusto niyang maging malinis ang Pilipinas, gusto niyang mapabuti ang ating bansa. Wala siyang ibang hinanghad kundi ang kaligayahan at kapayapaan ng Pilipinas. Iyon lang masasabi ko sa ating Pangulo. Kaya mahal na mahal kita, Tatay Digong, bring home Duterte. Marami pa tayong mga pagkain na sa kanila, ang dami kong talent. Ayan. Padami-dami na tayo ng padami, guys. Nagmukha na tayong mushroom. Huwag kayo Video to. Grabe yung isto mga kamama, pero nakita mo yung tao, ang dami oh. Walang natitinag mga kamama sa suporta. Nandito kami lahat. Nandito pa rin si Kuya Carlo, pakisuportahan yung YouTube channel niya. Ano yung YouTube channel mo, Kuya? Yung channel ko, kaumpisa lang ako, Carlo Carpintero. So yung channel ko, gumagawa ako ng mga nagre-renovate ako dito sa Saskatoon at sa surrounding neighborhood dito sa may Saskatchewan. So ang dami ko na napupuntahan ng mga taon dito. Please support me on my channel. I just started. Okay, thank you so much. Salamat Kamama Vlog, okay? Yeah, thank you so much. Nandito tayo kay Kuya Felix. Ayan, Kuya Felix. Kita nyo naman kung paano suporta, pati sa damit. Ayan, nakaparin. Ano masasabi natin, Kuya, sa ano? Nandito po ako para suportahan si dati nating Pangulong si Duterte. Nandito po kami sa Saskatoon, Saskatchewan, Canada. Bringing home Canada. Salamat sa inyo po. Sabi mga kamama yung suporta ng tao. Sobrang lamig mga kamama pero walang natitinag. Hindi nababawasan pero natadagdagan. Sa pagmamahal natin sa Pangulong Duterte, mahal na mahal ka namin, Tatay Digong. Ayan, ikot ulit sila. Isa pa.
kasama ko si Chef Buddy. Chef Buddy, invite mo sila sa... Guys, sa darating na Sabado, March 29, magkaroon tayo ng motorcade. So mayroon tayong din, tawag dito, isang programa na ganito para sa selebrasyon ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa kanyang ika-80 arawan na kanyang buhay na ngayon ay ipinagkait at itinurn over o tawag dito, hindi binigyan ng sapat na karapatan para sa kanyang tunay na kalayaan. Guys, kita-kita tayo sa Sabado. Thank you. Mong, tinamong, grabe ang snow. Oh. Hindi mo talaga mapipigilan ang taong may pinaglalaban, mga kamamo. Kaya Duterte tayo. Kaya mga kamamo, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you, mga kamamo.